gusto mo talagang magnegosyo sa Pilipinas. Pero ang daming uncertain. So, hindi mo alam kung saan ka magsisimula, hindi mo alam ang contact person, hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung saan. At least, meron ka man lang isang taong kausap dito sa Manila para mabawasan masyado ang uncertainty. Alright, 5 bagay na hindi mo dapat ginagastusan. Let's go! Let's go! Alright, so welcome to Becoming Rich episode. Alright, so pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na hindi na natin dapat ginagastusan? Okay? Dapat malaman natin ano ang hindi natin dapat ginagastusan para magastusan natin ang mga bagay na dapat nating ginagastusan. Alright? So first, hindi mo dapat gastusan ang bisyo ng iba. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung pambibili niya ng bisyo, wag na wag mong gagawin. Nagiging dalawa ang kasalanan mo. Alright? So, una, kumukonsinti tayo ng mali. Pangalawa, inaayaan pa nating malugmok sa kasalanan o malugmok sa bisyo ang taong kinukonsinti natin. Okay? So, kung pambibisyo niya lang, huwag mong gastusan. Alright? So, pangalawa, huwag mong gastusan ang idea ng iba. Kanya-kanyang idea po yan. Ayan ang natutunan ko sa buhay. Idea mo, gastusan mo. Kasi pag idea mo yan, ginastusan mo, talagang pagbubutihin mo yan. Kasi nanggaling sa'yo ang pera. Pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. Kaya para talagang masulit ang gastos mo, dapat ang ginagastusan mo ay yung idea, hindi idea ng ibang tao. Kung gusto mo magkaroon ng negosyo, gastusan mo. Idea mo, gastusan natin. Third, huwag mong gastusan ang utang ng iba. Kung silang nagutang, kung saan man nila ginamit sa pansarili nilang kapakanan o anuman ang ginawa nila, dapat sila po ang gumastos para mabayaran ang utang nila. Malibang may partisipasyon ka sa utang. Pero kung talagang wala kang kinalaman sa pangungutang, tapos ikaw ang magbabayad, again, mali po yan. Isa po yan pangungonsinte sa mali. Baka ang mangyari, ulit-ulitin nila kasi hindi nila naging responsibility. And fourth, pero bago yan, magkape po tayo. Kape po tayo. And of course, we are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para matutunan natin ano ba yung mga bagay na dapat nating gastusan lalo sa future natin. And number 4, tuloy tayo. Hindi mo dapat gastusan ang iyong past, okay? O ang iyong nakaraan. Yung ex mo, hindi mo na dapat ginagastusan. Bakit pati pamilya niya ginagastusan mo? Bakit pati luho niya sa katawan ginagastusan mo? Ex na nga yan eh. At ang dati mong negosyo, kung tapos na ang negosyo mo na, huwag mo nang gastusan, tapos na. Anything na iniwanan mo na, tinapos mo na, huwag mo na dapat gastusan. And number 5, huwag mong gastusan ang isang venture, isang bagay that there is too much uncertainty. Alam mo, okay lang gumastos tayo sa mga bagay na mayroong uncertain. Yung hindi natin alam kung ano mangyayari. Halimbawa, kung magninegosyo ako sa Manila, anong mangyayari sa akin? May uncertainty, yes, pero may laban tayo. Pero too much uncertainty, malamang matatalo tayo. Halimbawa, gusto mo talagang magnegosyo sa Pilipinas, pero ang daming uncertain. So, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam ang contact person. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam kung saan. At least, meron ka man lang isang taong kausap dito sa Manila para mabawasan masyado ang uncertainty. Kasi, too much uncertainties in one venture will mean too much expenses. Alright, Gilibers, huwag gastusan ang mga bagay na to dahil maraming bagay na dapat nating ginagastusan. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.